Mr. Yang, kung ang mga gawain ito ay kinikilala bilang plagiarize ng ibang mga profesional, maaari nitong masira ang reputasyon ng ating kumpanya at magresulta ng malaking pagkalugi. Kailangan natin silang ibaba kaagad. Nag-aalalang sabi ni Clara. Sineryoso ni Willie ang mga alalahanin ni Clara at agad na tumawag ng team para sa isang masusing pagsusuri. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi sapat ang pagbabawas sa kanila. Hihilingin natin na magbayad ang artist ng danyos para sa paglabag sa kontrata. Ang gawain ito ng pagtatago ay paglaba. Tumango si Clara. Napagtanto na ang mga susunod na hakbang ay lampas sa kanyang responsibilidad. Nang matapos na nila ang seryosong usapan, bumalik ang ngiti ni Willie. Sinabi ko naman sa iyo na wag mo na akong tawaging Mr. Yang. Bahagyang natawa si Clara at sinabing ito ay isang lugar ng trabaho at hindi siya maaaring maging masyadong informal. Ano ba ang itatawag ko sa iyo, Young Master? May pang-aasar na sabi ni Clara. Tumigil sandali si Willie. Nang malaman niyang nalaman ni Clara ang kanyang background, napakamot siya sa ilong na medyo nahihiya. Hindi ko sinasadyang itago yun. Nag-alala lang ako na baka iwasan mo ang kumpanyang ito kung alam mo. Hindi maiwasang mapangiti ni Clara. Wala akong ganyang katawa-tawang pride. Ano ang mas maaaring mahalaga kaysa sa kumita ng pera? Kapag nakuha ko na ang aking sweldo at komisyon para sa buwan, mababayaran na kita sa renta. Gayunpaman, ilang sandali lang, biglang pumasok si Ruby sa opisina na nagdulot ng eksena. Ginamit niya ang kanyang koneksyon bilang isa sa mga nakikipagtulungang artista ng kumpanya para makapasok at nanggangalit siyang sumugod sa desk ni Clara. Bago pa makapagsalita si Ruby, ay tumulo na ang kanyang mga luha. Clara, bakit mo ako pinupuntirya? Siguradong sinabotahe mo ko sa pamamagitan ng pagtanggal sa disenyo ko. Alam na alam ni Clara na gusto nitong makuha ang simpatiya ng nasa paligid nila. Tama, kahit hindi alam ng mga katrabaho niya ang nangyayari, hindi maiwasan ng mga ito na magsiksikan sa paligid ni Ruby. Mahinahong nagsalita ang mga ito at sinubukang aliwin si Ruby. Gayunpaman, wala sa mood si Clara na maglaro ng maganda. Ang plagiarism assessment ay ginawa ng ibang departamento. Wala akong ganong klaseng impluensya para maghugas ng kamay. Hindi umatras si Ruby. Ipinagtanggol niya na kukonti lamang ang mga klasikong elemento sa sine. At kahit na may mga pagkakatulad, ito ay hiniram lamang mula sa naunang gawa ng mga pintor. Homage ang tawag dyan. Hindi mo maiintindihan since hindi ka naman art major. Huwag mong iisipin na hindi ko alam na ikaw ang unang nagreklamo. Gusto lang ng kumpanya na panatilihin ang kapayapaan, kaya hinayaan ka nilang ibuli ako. Habang nagsasalita, ay dumadaloy ang luha sa pisngi ni Ruby at ang kanyang kamay ay nakapatong sa bilugan niyang tiyan. Makatarungan ba ang isang malaking kumpanya na ibuli ang isang artista na walang background? Kung hindi ka hihingi ng paumanhin, bayaran mo ako at ibalik ang aking likhang sine. Ilalantad ko sa iyo online kung paano mo tinrato ang isang buntis. Ang mga salitang iyon ay nagbabago sa kapaligiran. Gulat na gulat ang mga tao sa paligid nila. Ang mga mata ni Ruby ay kumikinang na may pakiramdam ng tagumpay habang sumusulyap ito kay Clara. Ngunit sa sumunod na segundo, may humila ng malakas sa braso nito. Pumasok si Ashton at galit na galit nitong hinarap si Ruby. Anong ginagawa mo sa kumpanya ni Clara? Nandito ka ba para manggulo sa kanya? Habang nag-iisip si Clara, naging malinaw na nasa ibaba na naman si Ashton ng opisina. Gumamit ito ng dramatikong pagkilos nang makita si Ruby. Siguradong sinabi nito sa receptionist na asawa ko siya, kaya pinapasok siya. Parang gulat na gulat si Ruby nang makita si Ashton. Matapos makabawi sa pagkabigla, napalitan ng galit ang kanyang ekspresyon at inulit kay Ashton kung paano siya binuli ni Clara. Ashton, naghahanap si Clara ng butas para makabawi sa akin.
Sa curious na mga matang nakapalibot sa kanila, medyo nakaramdam ng hiya si Ashton. Anong sinasabi mo? Hindi ganyang klase ng tao si Clara. Gulat na tinitigan ni Ruby si Ashton. Kinakampihan mo ba siya? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Pinagsalikop ni Clara ang kanyang mga braso at pinanood ang dalawa. Feeling niya medyo nagulat siya sa sarili niya. Hindi katulad ng dati. Hindi bulag na kinampihan ni Ashton si Ruby. Kung tulad lang ito ng dati, mabilis na siya nitong pinagalitan. Ruby, pwede bang itigil mo na ang pagiging sensitive mo? Kung may issue, pwede natin pag-usapan niya ng maayos. Bahagyang natauhan si Ruby na parang hindi niya kinaya. Sinong gumagawa ng eksena sa opisinang ito? Tatawag ako ng pulis. Nang sandaling iyon, napalingon si Clara nang makita niyang papalapit si Willie habang nakatayo ito sa tabi niya na may mahigpit na ekspresyon. Napagtanto niya kung gaano ito kakaiba nang mawala ang karaniwan nitong mga ngiti. Ang seryoso nitong kilos ay medyo nakakatakot. Matagal itong tinitigan ni Ruby. Hindi ba't ikaw ang lalaking nagdala kay Clara sa ospital? So, dito ka sa kanya nagtatrabaho ngayon? No wonder ang yabang mo. Clara, hindi ka pa hiwalay. At heto ka, nakikipaglandian sa kaibigan mong lalaki. Hindi ka ba nahihiya? Nag-iba ang tingin ng mga tao kay na Clara at Willie dahil sa komentong iyon. Habang hindi sila naglakas loob na magsalita, ang mga mata ng tao sa paligid ay nakalak sa isang siklab ng galit. Ang ilan ay may ekspresyon ng pang-aalipusta. Ang iba ay mukhang naiinis. At ang ilan ay sabik na mag-type sa kanilang mga telepono na handang ilabas ang bagong chismis. Sumulyap si Ruby sa tiyan ni Clara nang may panunuya. Clara, yung batang nawala sa'yo, kay Ashton ba? Kaya ba nagpanggap ka na makunan para makuha mo ang simpatiya at pagkakasala kay Ashton? Malakas na dumapo ang kamay ni Ashton sa mukha ni Ruby. Sa sobrang lakas ng sampal, ay napaatras si Ruby. How dare you hit me? Ashton, buntis ako sa anak mo. Ang mga empleyado sa paligid ay sabay-sabay na nabigla sa gulat. Ang balita ay tumama sa kanila na parang suntok. Pulang-pula ang mukha ni Ashton habang galit na sumisigaw. Ruby, itigil mo ang pagsasabi ng mga bagay na nagbibigay ng maling idea sa mga tao. Ang ginawa ko lang ay tulungan ka sa IVF. Never tayong natulog ng magkasama. Itigil mo na ang pagsisikap. Nasirain ang buhay may asawa ko. There's not much to do when all I can is thinking about you.